Lord God, nasasabi po sa mga, Lord God, na awiting ito, Panginoon ko pong Diyos. Na Lord God, hallelujah, in our life, Almighty Father, it is not only for our own self, Father, but it is a life, O God, that we offered unto you, O God, with a prayerful life, with a life unto your word. And Lord God, with that life waiting for your coming, O God. Panginoon ko pong Diyos, salamat po, Ama, hallelujah, na sa bawat titik po, O God, na inaawit ko, O God, ng inyong mga anak, O God, hallelujah, by my personal, Lord God, in my personal, Lord God, hallelujah, in my heart, O God. Salamat po, Ama, na hindi lamang po siya pag-awit, O God, na lalabas, O God, ng isang tono ng bawat, Lord God, awitin, kundi, Lord God, hallelujah, ang bawat letra, O God, ang bawat awitin, O God, ay Panginoon ko pong Diyos, iyon po ay realidad sa bawat isa sa amin, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, ito po itong totoo, O Panginoon ko pong Diyos, ang bawat, Lord God, lumalabas sa awitin ito, Ama. O Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, salamat po, Ama. Lord God, kahit nasa itaas kami, O God, kahit aming tinatahak, O God, ang bundok ng Lord God, hallelujah, that pisga, O God, hallelujah, at sa itaas, O God, ng aming pagtahak, O God, ay sa kabila, O God, ng bawat pagtahak ng inyong mga anak, mahirap man, O God, tahakin, O God, it is very steep, O God, that valley, O Panginoon ko pong Diyos, that mountain, Ama. Ngunit salamat po, O God, ay inyo pong ipinapakita, O God, kalaki po na yan, O God, ay inyo pong ipinapakita, O God, ang aming pong uuyan, Ama. Lord God, hindi po dito sa lupa, Ama, kundi, Lord God, hallelujah, sa dako, Ama, hallelujah, sa inyong kaharian, O God, sa inyong inihanda, Lord God, na dako po para po sa inyong mga nobya, Ama. Lord God, maraming salamat, Ama. Lord God, at I'm praying to you, Father, na inyo pong i-bless, O God, ang aming munting gabi ng panalangin ngayong gabi, Ama. Panginoon ko pong Diyos, akin po inahihan ang inyong banal na Espiritu Santo, Ama, na siyang maging inspirasyon, maging hallelujah, maging that sweet presence of the Holy Spirit, O God, be in our hearts, O God, madama po ng bawat inyong mga anak, Ama, hallelujah, ang inyong banal na presensya sa bawat puso, Ama, ang inyong kapayapaan, ang kalakasan at ang inyong pagpapala, Ama. O Panginoon ko pong Diyos, ngayong gabi ng aming panalangin, Ama. And Lord God, hallelujah, kayo po, O God, ang mag-lead, Almighty Father, sa inyong lingkod, Ama, sa inyong salita. At Lord God, hallelujah, I commit to you, Father, to service. Na Lord God, hallelujah, maging inyong salita lamang, O God, ang inyong pong ibigay ngayong gabing ito, Ama. Inyong pong i-bless, O God, haputin ang bawat hinaing needs of every heart, O God. Kapayapaan, kapanatagan, at pagpapalat kalakasan buhat sa inyo, Ama. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, I commit to you, Father, this service, O God. Kayo po mag-speak in this mortal lips, Father, at ako po inyong hilagay sa ilan ng pananama. Kayo lamang, O God, ang karapat-dapat na mapapurihan, Ama, sa kalagitan ng inyong unto your congregation, Father. Panginoon ko pong Diyos, maraming salamat po, Ama. I commit to you, Father, all of this prayer, O God, in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Maaari po muna kayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Bago po natin buksan ating kasulatan. Hallelujah. At nais ko lamang po, hallelujah, bago po tayo pasimula, na ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang araw na ito, dahil po, ito po yung araw ng tinatawag ng aking may bahay. Ito yung araw ng kanyang kapanganakan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi ko man po nasasabi. That's why I let you sit for a while. Hindi ko po nababanggit in your front, mga kapatid. Hallelujah. Na kung wala po ang aking may bahay, this will not work, this ministry. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At my wife, alam ko na hindi ko man sabihin, I know how she hardly work in everything from family unto the ministry. And that's why meron akong konting surprise sa kanya na hindi niya na-expect ginawa ko. But because I know, but in my heart, because of the busyness, a lot of things that I'm thinking. Hindi lamang po in my family, in the ministry, my loved ones, ang dami po ang aking inaabot. At last priority is the work. At even sometimes in the work, hallelujah, ay nakikita ko yung, hallelujah, imperfections. But the Lord, hallelujah, ang siya nagpo-protect. Hallelujah. At salamat sa ating mahal na Panginoon na binigyan niya ako ng isang aking katuwang, hallelujah, in the ministry. Hallelujah. Because without her, the burdens, the things that I'm, hallelujah, I committed it to the Lord, the simple service unto the Lord. That, hallelujah, and everything, hallelujah. The rest of it, it is my wife that, hallelujah, siya po ang nagko-compensate ng lahat
sa loob po ng tahanan. At praise the Lord that kung meron man kayong sabi nga ng scripture that a precious wife na bigay sa inyo, you know that the wife, it is the second precious gift from the Lord outside salvation. Amen. Sabi yan ng mensahe. Kaya nga, even the scripture that say that sa isang mabuting, virtuous woman, wife, na ibigay siya ng Panginoon, hallelujah, yan po ay hindi po matutumbasan ng anumang kayamanan dito sa lupa. Hallelujah. Ngunit ang babae na it is not a virtuous, ay kagaya siya ng tubig na nasa dugo. But a virtuous woman, hallelujah, yan po ay, it is outside of salvation, it is the second, hallelujah, most important and precious gift from the Lord. You have to imagine that. Hallelujah. And I thank to the Lord that before, it is may iba lang po itong simple, itong ating prayer meeting. It is not my dream, it is not my vision, nor my heart's plan, nor desire, nor goal from the very beginning. Yung aming kinalalagyan ngayon na aking pamilya, na aking may bahay. At even, pati pag-aasawa, before, God knows in my heart that when I read that 7 church ages before, while I was waiting for the result of the examination, licensure examination before, I prayed when I was inspired what was written in the book of, in the 7 church ages about the life of Paul, was written there by the prophet also, mentioned some portion about the Paul's ministry. I was inspired in my heart that even I cried unto the Lord na kung sa akin lamang, Lord, kahit na hindi na ako, maging kagaya na ako, maging katulad ko si Pablo, that I will serve you because of your grace that I experienced in my life. You know, my experience that I had in my life, you cannot understand. And hindi nyo mararamdaman kung gaano yung grace ng Panginoon. Even your experience also from the Lord, it is only you can appreciate and can embrace what and how is the grace of God in your life. Hallelujah. Kaya nga po, by the grace of God, it was revealed to me. This is what I am, that God has revealed unto me, that God said in my heart that love the Lord with all of your heart. Amen. Kaya ganyan na lamang po yung pag-press ko in the pulpit, always. Because the rest of it is God will do. You remember Solomon, before he was blessed by the Lord. You know what he asked from the Lord? It is because of the good intent and desire of his heart to judge righteous. Ang hiningi niya lamang po, it is wisdom from the Lord. And because the Lord has pleased in his sincerity and love unto the Lord, you know what happened? It is abundant blessings. Yan po ang gusto kong makita ninyo. Because that is for you. I received already my part from the Lord. That's why I would like to be very honest, and I would like to be natural. What I mean is to be frank and directly into your heart, as simple as that. Give your best unto the Lord. Hindi siya magkukulang sa inyo. Ni minsan hindi siya nagkulang. That is my personal testimony and proving how true the unfailing realities of God in our life. Praise the Lord. That is the blessings of the Lord. That's why don't be offended, and wag po kayong magtatampo sa Panginoon. Especially sa akin, if I speak here very hardly about that zeal and sincerity unto the Lord. Because sometimes pag that God, the servants of God in the body of Christ, as what the message said. Hindi lamang po, natural, sabi nga ni prophet sa preaching kasama dito sa ating message. Natural lang in the pastor to be over suspicious because they are the shepherds of the flock and they care for the flock. Hindi pala inaring ganap na masama yan sa ating Panginoon. Yung mga bagay na yon. Kaya kung nakikita nyo yan sa mga ibang servants of the Lord, hindi pala yon masama sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa sobrang concern niya in the spiritual walk of the flocks of the Lord, the great shepherd. Praise God. Kaya nga po't mga kapatid, kung minsan, it is discerned, it is a discernment spirit, sabi ng message, that discerns everything. Kaya nga po't,
If the Lord discerns, hallelujah, that needs to be sincere and seal sa kanyang mga anak, diyan siya nangungusap. Dahil ipinapakita ng ating Panginoon. Hallelujah. And the rest of it, that's what I always telling to my wife and to my sons, be sincere to the Lord. Dahil minsan hindi niya tayo, kung ano man yung ibinigay niya sa atin, hindi po natin ito ipinagmamalaki, sabi ko sa aking my family. It is by the grace of God. It is the Lord give it, and it is the Lord will take it away. Kaya nga kung ano yung ibinigay niya sa atin ngayon, unahin natin ang Panginoon. Dahil ibinigay ito ng ating Panginoon, it is for His glory and for His honor and for His plan. Praise the Lord. Yan po mga kapatid. Kaya pag dumaan po sa atin ang pagkakataon na mapapurihan natin ang Panginoon, huwag na kayong mag-isip. Huwag na kayong magdalawang isip. Because I experienced that before. Pinalagpas ko. And I repented unto the Lord. And God gave me another chance. At hindi ko na pinalagpas. Yan po mga kapatid ng nais kong matutunan, matanggap natin. Buhat sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Dahil ang gusto ng ating Panginoon Diyos, lahat para sa kabutihan ng kanyang mga anak. He is our great Father in heaven, reflecting the nature of every father here in this earth. Amen. Kung ano yung magbubuting katangian ng bawat padre de pamilya, ito yung reflection lamang ng ating Ama na nasa langit. Praise the Lord. So once again mga kapatid, God knows how I love my wife and my sons. Hallelujah. Even though hindi po ako yung taong showy. Hindi, sa public hindi po. But habang tumatanda, unti-unti. Praise the Lord. Sabi nga ng isang pastor na kaibigan ko sa Pilipinas, si Brother Arman, sabi nga niya, hindi ko makakalimutan niya. Alam mo, sabi niya, kami ni Sister Christina. Christina rin pangalan niya, yung wife. Habang tumatanda kami, sabi niya, mas lalo ako nagiging sweet sa kanya. Mas lalo kami nagiging sweet. Yung Sister Christina naman, yung wife niya, kuminsan, medyo, hindi naman siya yung ganon ka-lambing. Pero, and that is, diyan po yung nakikita ko po habang tumatanda, yung mga, hallelujah, praise the Lord. It is God, hallelujah. Praise the Lord. Hindi lamang po ang pagtanda, hindi lamang po yung mag-asawa, naghahanap o kailangan ng kausap. Hindi po yun. Kundi mas lalong lumalalim yung, hallelujah, the love of God that was because of the experiences in life. It gives maturity. Ganon din sa nobya ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Habang lumalakad tayong sa mahabang panahon, praise the Lord, lumalawak yung ipinapakita ng Panginoon. Yung ipinapaunawa niya sa atin. Hanggang sa may bukas sa atin, all things work together for good to them that love the Lord. Diyan po natin maunawaan yan, mga kapatid. Yung sinasabi ng kasulatan. Hindi po aksidente ang lahat ng bagay. Lahat ay nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos. Maging mabuti man o masama, sabi nga niya, I create heaven and evil and hell. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay buhat sa ating Panginoon Diyos. Ngunit, ito pa rin ay nasa kanyang kamay. It is for Him, by Him, for Him, ang lahat ng bagay. Praise the Lord. Hallelujah. So yun po mga kapatid, hallelujah. At ang lahat ng kapatid sa ating Panginoon. Can you open please in the book of Isaiah chapter 119? Hallelujah. At yan po mga kapatid. Praise God. It is God. Hallelujah. Hindi ko man natapos yung sa pamilya na yung sa amin ng aking may bahay. Hallelujah. But nais ka lang mo po may dagdag mga kapatid. It is God will make a way and will provide. Hallelujah. What is needed unto your own self. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah chapter 119 verse 81. Praise the Lord. Mahal po ba natin ang Panginoon?
Psalms rather, 119. Praise God. Psalms 119, verse 81. Praise the Lord. Verse 81. So, sumunod na lamang kayo mga kapatid na pinayos niya live streaming. And that a Bible to be posted. Verse 81, sabi niya po dito, My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word. Praise the Lord. Ano sabi niya sa salitang Tagalog? 81. Sabi niya po dito sa verse 81, Pinaglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas. Praise the Lord. Ibon pala yung salvation ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi dito ni David, pinanglulupaypayan, siya nangihina. Kung titingnan po natin yung kapamaraanan, yung mga nangyayari sa buhay ni David, praise the Lord, for the salvation. Alam po natin, yung salvation natin, yung redemption natin, yes, tinubos tayo ng Panginoon. But our final, yung complete redemption natin, it is a process. Hindi po ba? Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption. Tinubos ka na ng ating Panginoon Diyos. Meron ka ng Holy Ghost. From the time na ikaw ay ipinanambalik na ng ating Panginoon Diyos dito, meron ka ng Holy Ghost. Praise the Lord. Hindi na yung mawawala sa iyo kung ikaw ay nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos. Ngunit the feeling, yung pagpapanumbalik, restoration of the joy of your salvation, yan po yung patuloy na, hallelujah, dumarating sa kanyang mga anak. Pero kung anak ka ng Diyos, hindi ka na magiging anak ng demonyo. Dahil anak ka na ng Diyos. Praise the Lord. At ikaw ay nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos. Hindi na yan mababago. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Ulitin po natin verse 81. My soul fainted for thy salvation. Tingnan mo, iniligtas na siya. Bakit siya nanghihina? Hindi po yun, mga kapatid. It is the process. Kung titingnan natin, dumarating sa atin ang anumang mga testings of faith, trials of faith. Hindi po ba? Alam niyo, dumarating sa atin, mga kapatid, na tinatawag na afflictions of the Spirit. Hindi lamang po yan pagtutuwid, kundi itinetest yung faith natin. Kundi ano po, hinuhubog yung buhay natin. Praise the Lord. Yun po. It is a compound meaning, compound purpose of God. Kaya ano sabi niya po dito? My soul fainted for thy salvation. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi dapat, kung iniligtas ka ng Panginoon, dapat hindi ka na manghihina. Di ba? Ngunit yung pinapakita dito ng ating Panginoon Diyos, the process na kanyang ginagawa sa ating complete, hallelujah, salvation. Kasi pwede ka naman, yung salvation mga kapatid, hallelujah, praise God, yung salvation pwede ka pang mawala. Pwede ka pang mahulog. Kagaya ni Judas Iscariote. Huwag natin kalimutan niya. Ngunit kung tinubos ka na ng ating Panginoon Diyos, hindi ka na mawawala. Praise the Lord. Yung sinasabi po niya dito, fainted, hallelujah, it is yung ating journey here sa ating mga, hallelujah, tinatahak na ating bundok dito sa lupa. Praise the Lord. Minsan nanghihina tayo. Kaya nga sabi ni David na, restore unto me the joy of my salvation. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil kung minsan mga kapatid, hallelujah, huwag kayong mag-alala, hindi po natin ito tatapusin natin itong kwan ito para nakatayo kayo. Dahil kung minsan mga kapatid, akala natin, hallelujah, praise the Lord, nagkukulang pa yun sa atin. But if we grieve the Holy Ghost, yan yung time na hindi natin madama nanghihina ang ating kaluluwa. Hindi natin madama yung kanyang kalakasan, kagalakan. Kaya nga't nagpipray tayo, Lord, restore unto me the joy of thy salvation na binigay mo na sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga't mga kapatid, always remember, hallelujah, grieve not the Holy Spirit of God. Grieve not. Praise the Lord. It is very sensitive yan. Kaunting bagay lang yan. Hallelujah. Sa ating puso. Praise the Lord. You will grieve the Holy Ghost. At yan po ay para kalapati. Diyan lamang mag-aantay hanggang handa muli ang puso natin na kanyang dwelling place. Praise the Lord. Tuloy natin mga kapatid. Verse 81. But I hope
in thy word. Always, how many times it was written in the book of Psalms? But my hope is unto thee, O Lord, unto your word. Hallelujah. Always our hope natin ay ang ating Panginoon Diyos. My hope is in the Lord. Praise the Lord. Verse 82, mine eyes fall for thy word, saying, when wilt thou comfort me? Praise God. For I am become like a bottle in the smoke, yet do I not forget thy statutes. Let us pray. Lord God, marami pong salamat, Ama, sa inyong salita. Bless it, Almighty Father. Humbly, O God, I pray once again, circumcise every hearts and every ears, na maging worthy, O God, to receive your holy word, O God. Panginoon ko pong Diyos, have mercy, O God, unto your children, O God, that your grace and mercy abundantly be poured unto every heart. Saturate your word, O God, by thy word, every soul, Almighty Father, even the dividing asunder of the spirit and the soul, O God, by thy two-edged word, by thy word, Almighty Father, and that is the balm in the Gilead, O God. It is your word, O God. Once again, Father, I commit to you, Father, all of this prayer, God, this service, O God, in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated. Tuloy natin ito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tuloy natin sa verse 82. Mine eyes fall for thy word, saying, when wilt thou comfort me? Praise God. We need the Comforter. Yan po yung lagi natin itinatang sa Panginoon in times na tayo ay merong kagulumihanan. Tayo nasa kagulumihanan. Tayo ay nasa kahinaan. Tayo ay nasa kalumbayan, kalungkutan. We need the comfort. Without the comfort, before, ulitin ko, noon, pag narinig ko yung mga tsuhin-tsahin ko, na pagod na ako, gusto ko ng kapayapaan, gusto magpahinga. Nakala ko ganun lang yon. Pwede ka naman magpahinga, matulog ka lang. Hindi ka magtrabaho bukas. Kapayapaan, huwag mo lang isipin yung problema mo. Akala ko ganun lang nung bata ko. Akala ko ganun lang yung mga bagay na yun. Pero habang tumatanda ang isang tao, hallelujah, praise God, hallelujah, ang hinahanap ng isang tao ay hindi po yung kapahingaan dito sa laman. Praise God. Kahit na ikaw ay natutulog, kinabukasan pagkagising mo, parang ang sakit pa rin ng katawan mo. O kahit na wala na yung sakit ng katawan mo, pero sa kalooban mo, andun pa rin yung tinatawag na kalumbayan. Parang hindi ka nakapagpahinga. Praise God. You know why? It is because, hallelujah, there's something in your innermost that you are longing for. Meron pong message ng the thirst. Praise God. Dinesign ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, na something hindi makumpleto ang isang tao, kahit na nasa kanya ang lahat ng mga tinatamasa dito sa lupa, kapangyarihan, kayamanan. Hallelujah. Ngunit, hindi pa rin kumpleto ang kanyang kalooban. It is because nakadesign sa bawat kaluluwa, hallelujah, na merong kauhawan, kalumbayan, kalungkutan. At yung bahaging yun, mga kapatid, ay hindi kayang matinatawag na malunasan ng salapi. Kaya bang bilhin ng salapi ang kapayapaan? Kaya bang bilhin ng salapi ang kasiyahan? Hindi po. Ganun po kahalaga ang tinatawag na tagapag-aliw. At yung tagapag-aliw na yun, mga kapatid, hallelujah, pangako yun ng ating Panginoon Kristo. It is expedient for me to go. Hallelujah. Para maisugo ko sa inyo, na aking maisugo, at aking isusugo sa inyo, ang tagapag-aliw. The Comforter. Hallelujah. At sa araw na iyon, iyong malalaman na ako ay nasa aking Ama. Ako ay nasa inyo. Kayo ay nasa akin. That is the Comforter na siyang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Kahit na marami kang pera, ang sweldo mo, 3 digits o 4 digits o 5 digits ang sweldo mo. Praise the Lord. Kahit na ilang digits ang pera mo sa bangko, ari-ariyan mo dito sa lupa, kung wala kang kapayapaan, isang araw, hallelujah, hahanapin mo yung iyong gatilyo. Hallelujah. At siyang kikitil sa iyo, yung tinatawag na depression. Amen.
Marami ng, hallelujah, gumawa niyan. Bata, famous, mga artista, negosyante, hallelujah. Nalugi ng ilang milyon o bilyon, yung iba. Pinatapos na yung buhay nila. It is because they have no peace of mind. A comforter. Hallelujah. Praise God. Pero sa anak ng ating Panginoon Diyos, sa kanyang mga nobya, praise God. Kung ang puso natin, hallelujah, ay atin ang sinuko sa ating Panginoon Diyos. Whatever it takes, without any reservation. Hallelujah. Hindi niya ipagkakait ang kapayapaan sa atin. Magiging panatag tayo. Hallelujah. Saan man niya tayo dako, meron tayong kapanatagan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Because meron ka ng absolute sa iyong buhay. Whatever it takes. Hallelujah. Mawala ng lahat. Huwag lamang si Kristo. All is well. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tuloy pa natin mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya po dito, for I am become like a bottle in the smoke, yet do I not forget thy statutes. Sapagkat ako'y parang balat na lalagyan ng alak sa usok, gayon may hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. Alam po ba natin yung balat na pinaglalagyan ng alak or yung new wine na tinatawag? Praise the Lord. Pagka yan po ay nasa usok, yun po ay titigas. At pag nilagyan mo siya ng tinatawag na bagong alak, it will burst. Praise God. Hallelujah. Pero ano sabi niya po dito, especially pagka meron nakalagay ng lumang, nakalagay doon sa lumang, hallelujah, and that sa lumang lalagyan, hallelujah, it will burst. Ano sabi niya po dito? Yet do I not forget thy statutes. Hallelujah. Ngunit hindi ko makakalimutan pa rin ang iyong, hallelujah, palatuntunan. Praise God. Verse 84. How many are the days of thy servant? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? Sabi niya po dito, gaano karami ang mga kaarawan ng iyong mga lingkod? Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Hallelujah. It is David in his midst of his trials. Sabi niya sa verse 84 and 85, the proud have dig pits for me, which are not after thy law. Sabi niya po dito, inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Hallelujah. Praise God. 86. All thy commandments are faithful. Hallelujah. They persecute me wrongfully, help thou me. Hallelujah. Sabi niya sa salitang Tagalog, lahat mong mga utos ay tapat. Praise God. Lahat ng salita ng ating Panginoon Diyos ay tapat at katotohanan. Praise God. Hallelujah. Kahit na ano ang pag-uusig sa kanyang mga anak, mananatili yan sa salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay siya lamang tapat at totoo. Praise God. Sabi niya po dito, hallelujah, quicken me. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precept. Praise the Lord. Quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. Praise the Lord. If you have the comforter in your life, kahit na i-persecute ka pa sa iyong trabaho, kamag-anak mo sa iyong paglilingkod, dati mong kaibigan ay hindi ka na kinakaibigan. Kung meron ka ng comforter, hallelujah, ang panalangin mo sa ating Panginoon, Panginoon, ako'y bigyan mo ng kalakasan at kaaliwan sa kalagitnaan ng aking pagsubok. Praise God. Hallelujah. And that Holy Ghost, whatever the trials that you have, hardships of life, kahit na gaano kahirap ang buhay na anak ng ating Panginoon Diyos, praise God, meron siyang tagapag-aliw, that blessed assurance, kahit nakakapagpatuloy siyang magpuri sa ating Panginoong Diyos. Praise God.
Hallelujah. Ganyan po kalaga yung banal na Espiritu Santo na siyang kailangan natin araw at gabi. Praise God. If you have the Holy Ghost, hallelujah, kahit na anong bagyo ang dumating, unos ng alon dumating sa ating buhay, gaano kadilim ang kalawakan, gaano kahirap ang buhay, hallelujah, gaano kalungkot, hallelujah, ang kalagayan, pag meron tayong panahon ng Espiritu Santo, hallelujah, ang lahat ay mapagtatagumpayan ng bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Ang lahat ay magiging magaan sa atin. Dahil ang Panginoon Diyos ang siyang dumadala ng ating kabigatan. Praise God. Tuloy natin mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Quicken me after thy loving kindness. Ang gandang, napakasarap pakinggan nito. Quicken me. Kung minsan, hallelujah, ang ating pananampalataya ng kanyang anak ay natutulog. Praise God. Ngunit, ang pag-ibig, kaganda ang loob ng ating Panginoon Diyos ang siyang panggising ng ating Panginoon Diyos. You know that isang way ng ating Panginoon Diyos para may padama niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang anak. That even in you are in the midst of your own way, hahayaan ka ng ating Panginoon Diyos. Ilang buwan, ilang taon, sa iyong sariling kagustuhan. Praise God. Pero isang araw, dahil ikaw ay nasa kanyang kaisipan, gagawa siya ng special way para ipanambalik niya sa kanyang bisig. Praise God. At doon niya ipapahayag sa iyo kung gaano kanya kamahal at gaano kadakila ang kanyang biyaya sa iyo. Praise the Lord. Quicken me thy loving kindness. Praise God. Even David, sa kanyang, hallelujah, kagulumihanan, wala siyang kapayapaan, yung tinatawag na comfort, aliw. Hallelujah. Kahinaan. Alam niya na merong kulang sa kanya. Kaya't ito yung kanyang itinatangis sa ating Panginoon. Gisingin mo ako, o quicken me. Ako'y bangunin mo ng iyong kagandahang loob. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid. So shall I keep the testimony of thy mouth. Praise the Lord. Because the testimony of the word of God in the mouth of God. Praise God. Hindi po natin yan mapapanatili sa atin kung wala tayong Holy Ghost, kung wala tayong Comforter. Once na pinabayaan tayo, isang segundo lamang po mga kapatid, napabayaan tayo ng Panginoon. Surely. Paglisan ng Holy Ghost, dalawa lamang po, sabi ng message, hallelujah, dalawa lamang po ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Ano po yung pagkakaiba natin mga kapatid? It is the Holy Ghost. Pagkakaiba ng tao at saka sa hayop ay walang kaluluwa ang hayop. Ganon din ang anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Ang pagkakaiba ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po't nawala po yung Espiritu ng Diyos kay Indat King Hezekiah, hindi po ba? Ano po yung nangyari sa kanya? Para siyang, hallelujah, naging isang hayop. Naging hubad siya. Ang kinakain niya, yung damo. Di ba? It is because nawala sa kanyang diwa. Praise God. Ganon din sa atin, pag wala yung Holy Ghost sa atin, praise God, mawawala na sa atin yung tinatawag na virtue. The life of Christ in us. Amen. Yung buhay ni Kristo. Mawawala na sa atin. And we will become 7 times worse than at our beginning. Amen. Kaya ganun ang nangyari. It is because nawawala yung banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, pag umalis yung Espiritu, the devil, the evil spirit sa isang tao, naghahanap po yan ng dry places. Praise God. At sa pag-alis niya, hallelujah, praise God, alis yun mga kapatid,
Resist the devil and he shall flee from thee. Praise God. Pero mga kapatid, sa kanyang pag-alis, hallelujah, at nakatanggap tayo ng biyaya, pagpapala, taste the goodness of God, at pinabayaan natin yun, pinakawalan natin. Hallelujah. And because the Holy Ghost, the Holy Spirit left us, and we become dry and empty. Pagbalik ng espiritu ng kaaway, the devil, hallelujah. Makita niya, madatnan niya na it is empty and dry. Hallelujah. Kukuha pa siya, magre-recruit pa yan ng 7 more spirits. And you will become worse than at your beginning. Kaya't ganun po kahalaga, the Holy Ghost in our hearts. Praise God. When the Spirit of truth will come, He will guide you unto all the truth word of God. Praise God. You will live right. You will act like right. You will think right. And you will have desire in your heart right. In the sight of God. In the sight of God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Tuloy pa natin mga kapatid. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Praise God. Hallelujah. For me, forever, verse 89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. You know how great our God is in His word. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa sangkalangitan, sa langit. Praise God. You can see how great the Word of God is. Heaven and earth will pass away. Ang langit man at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ng ating Panginoon Diyos, yan ay mananatili magpakailanman because it is already settled in heaven. Praise God. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid. Hallelujah. The faithfulness is unto all, thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. Sabi niya po dito sa salitang Tagalog, ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Katapatan ng ating Panginoon Diyos. Kung tapat siya sa ating amang Abraham, praise God, na siya ang kanyang tinawag na maging ama ng pananampalataya, the father of faith. At ang lahat ng binhi na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang sa ating kapanahunan ngayon, yung katapatan ng ating Panginoon Diyos kay Adam, hanggang kay Noah, hanggang kay Abraham. Praise the Lord, ay hindi nagbabago. Ganun pa rin ang katapatan ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Always remember mga kapatid, ito ay napakasarap na sinabi ng ating Panginoon Diyos. Ang isang ina, hindi niya makakalimutan na pag-atasin sa kanyang dibdib ang kanyang sanggol. Hallelujah. Ngunit maaari pa niyang makalimutan. At ako, hindi ko kayo makakalimutan. Ngunit ako hindi ko kayo makakalimutan. Dahil tayo ay kanyang isinulat na sa kanyang mga palad. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hindi na tayo magtatagal mga kapatid. Lapit na tayo. Praise the Lord. Unless thy law had been delights. Hallelujah. Verse 91. They continue this day hanggang sa ating kapanahunan. Nagpapatuloy ang katapatan ng ating Panginoon Diyos hanggang sa ating araw ngayon. Sabi niya po dito, according thine ordinance to thine ordinances, for all are thy servants. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin, sapagkat lahat ng bagay ay sa mga lingkod mo. Praise God. Hallelujah. Verse 92, unless thy law had been my delights. Ano sabi niya po dito? Unless, kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, hallelujah, I should then have perished
in my affliction. Yan po yung sinasabi ko kanina. Sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya po dito, unless. Sabi niya po dito, kundi o maliban. Hallelujah. Thy law had been my delights. Yung sinasabi ditong batas, hindi po ito yung batas ng ating Panginoon Diyos sa Levita. In the book of Levites, hindi po ito. Praise God. Itong batas na sinasabi po dito, it is the ordinances, the statutes. It is the oracle. It is the word of God. Kaya di ba sinabi ng scripture na ang aking may law, hallelujah, ay akin ang iginuhit sa iyong pusong laman. Praise the Lord. Hallelujah. It is the word of God in us, in our time. Maliban na ang salita ng ating Panginoon Diyos ay manatili sa atin, we will perish in our time of afflictions. Tayo, hallelujah, we will perish. Isang sandali lang mga kapatid, isang sandali lang nawala sa atin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Praise God, makikita natin yung hallelujah, layo natin sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid. Hallelujah. I should have then had perished in mine affliction, sa aking kadalamhatian. Hallelujah. We will perish. Tuloy natin dito mga kapatid. I will never forget thy precepts, for with them thou hast quickened me. Ang sabi niya po dito, hindi ko kakalimutan o kalilimutan kailanman ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamagitan ng mga iyon ay binuhay mo ako. Praise God. Ito'y paalala. Hallelujah. Ang ating Panginoon Diyos sa atin. Huwag natin kakalimutan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Dahil ito ang nabigay sa ating buhay, sa ating ikalawang kapanganakan. Praise God. Kung sa unang kapanganakan natin ay natural na kapanganakan, ay kamatayan ang dulot nito. Ngunit sa ating pangalawang kapanganakan, in His Word, praise the Lord, hallelujah, ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Sabi niya po dito, tuloy natin mga kapatid. Hallelujah. For with them thou hast quickened me. Praise God. Alam niyo ba yung quicken mga kapatid? Yan po yung tinatawag na, hallelujah, binuhay. Kagaya siya ng isang binhi. Praise the Lord. Sinabi dito sa mensahe ng ating Panginoon Diyos na meron tayong tinatawag na binhi ng Diyos. Ang lahat na nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos ay mayroong binhi ng Diyos. Praise the Lord. Sa kapanganakan natin dito sa lupa, hallelujah, iyon ay hindi pa nabubuhay. Praise God. Ngunit nasa atin na yun. Bago pa tayo may labas sa sinapupunan ng ating mga ina. Praise God. Meron na tayong binhi. Kaya nga si Esau at si Jacob, pinili na ng ating Panginoon Diyos si Jacob bago pa siya lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina. Hindi po ba? Praise God. Ganyan din tayo mga kapatid. Bago pa tayo may labas, hallelujah, sa sinapupunan ng ating ina, we are already in the mind of God na tayo ay meron ng nakalaang tinatawag na itang handog, that lamb that has been slain before the foundation of the world, because nasa kaisipan tayo ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At meron na tayong binhi, and that seed, hallelujah, ay nandun po yung tinatawag na germ seed. And that germ seed po mga kapatid, that germ seed, that is the portion. Sabi namin sa yan po ay bahagi ng Diyos na kanyang inilagay na sa inyo. Kaya't meron na po kayong buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kaya kahit na, hallelujah, stillbirth o tinatawag na hindi man tayo lumabas, kung tayo nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, meron na tayong buhay na walang hanggan. Kung hindi man tayo may labas sa sinapupunan ng atin. Because the germ seed of God is already within yourself. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah.
Kaya sabi niya po dito, hallelujah. At dumating, hallelujah, sa ating buhay in that appointed time na tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos sa crossroad ng ating landas. Hallelujah. The junction of time in our life. Ginising ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Binuhay ng ating Panginoon Diyos yung binhi na nasa kalooban natin. Praise God. Hallelujah. Anong ginising nyo ng ating Panginoon Diyos? Nagkaroon yung lumabas yung buhay. Praise God. At hindi po nanatili siya na binhi na merong sprout, kundi yan po ay, hallelujah, patuloy na lumalago. Yung binhing iyon, yung pananampalataya. Sa pamagitan ng pagdidilig ng ating Panginoon Diyos, ng kanyang salita, washing by the water of the Word of God, at sa pamagitan ng sinag ng SON light. Sa bawat, hallelujah, binhi ng ating Panginoon Diyos. Kaya paano? Patuloy po yan, hallelujah, na pinapalago ng ating Panginoon Diyos hanggang sa lumabas ang bunga ng Espiritu ng Diyos. Dahil yung buhay na nasa loob, hallelujah, ng binhing iyon ay buhay ni Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Napakasarap. Praise God. No? Pagkakagising ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Praise God. Wala na pong hihigit pa doon, mga kapatid. Amen. Wala na po. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. I am thine, save me, for I have sought thy precepts. Hallelujah. Ako'y iyo, iligtas mo ako sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Praise the Lord. Tayo po, sa ating pagtatapos, mga kapatid, you are paid with a price. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't ang iyong sarili ay hindi mo na pagmamayari, kundi yan ay pagmamayari na magbuhat ng ginising ng ating Panginoon Diyos ang kanyang binhi na kanyang itinanim in the bedding ground of your hearts. Praise the Lord. Ay hindi mo na pagmamayari ang iyong sarili. Kaya't hindi po natin, hallelujah, kayang kontrolin ang ating sarili, kundi ang ating Diyos na mismo ang siyang gumagawa sa ating buhay. Praise the Lord. Kaya nga't mga kapatid, hallelujah, sa lahat-lahat sa ating buhay, hallelujah, hindi na tayo ang makakagawa ng lahat ng mga bagay, maging natural man o spiritual, kundi ang ating Panginoon Diyos. Isuko natin ang lahat sa ating Panginoon Diyos at siyang gagawa sa bawat isa sa atin. Maging hinaing natin, maging desire ng ating puso, ng ating buhay. Hallelujah. Huwag nating kalilimutan. Hallelujah. Sinabi ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng iyong gawin in everything that you will do in deeds. Hallelujah. Sa lahat ng iyong gagawin, maging sa gawain, sa iyong gagawin o maging sa iyong sasabihin, ay gawin mo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. And commit your ways unto the Lord, and He shall direct the path of your life. Praise the Lord. Hallelujah. At praise the Lord. Sa hindi pa tayo tatagal na, tayo dadako na sa ating panalangin. Meron pa kayong nais na idagdag sa ating panalangin sa Panginoon? Praise God. Pwede pa natin may sulat dito, may sama dito. At muli mga kapatid, ating panalangin, aking babanggitin mga kapatid, ang mga idadalangin natin sa Panginoon. Mga hinaing ng bawat isa, mga pangailangan, mga kagalingan, hallelujah, ng ating Panginoon Diyos para sa mga nangailangan ng kagalingan. At bago po tayo tumago dito mga kapatid,
Muli ulitin ko lamang po mga kapatid na ang pasasalamat sa ating Panginoon Diyos sa kanyang kalakasan at kanyang kagalingan para kay Sister Lucila na yan. Hallelujah. Bagamat hindi pa po siya nakakatanggap sa mensahe ng ating Panginoon Diyos, ang katapatan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, ay hindi magmamaliw. Ganon kadakila ang katapatan ng ating Panginoon Diyos. Nakita niyo naman kanina sa prayer request account natin kung gaano karami yung kanyang karamdaman. Hallelujah. Pero yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, mas dakila sa lahat ng kanyang karamdaman. Actually, claim na niya na pinagaling na siya ng ating Panginoon Diyos in a couple of weeks ago or a month ago. A couple of months ago or a month ago. Bilang tao, hallelujah, at in the trials in life, hallelujah, at siya muli ay napanghinaan sa kanyang pananampalataya. And in that time, yun, naramdaman niya lumabas muli yung tinatawag na mga yung symptoms. Alam natin, ipapakita yun ng kaaway na nang tayo ay magkaroon ng pagduruda, the doubt. Hallelujah. At sabihin ng ating Panginoon, hallelujah, sa panalangin ng kanyang mga santo, ay siya ay nakapagtahi na ngayon ng mga kortina or something mga ganun, doon siya kumikita in the moment. Hallelujah. Praise God. At sa kagalingan ng ating Panginoon Diyos, hindi ko man masabi lahat, yung kagalingan anak ni Brad Dicky, yung brother-in-law ko, mga kagalingan, at maging yung sa negative result ng COVID test ni Sister Grace. Salamat sa ating Panginoon Diyos, at maging sa supplications ng ating Panginoon Diyos sa trabaho, settlements ng mga accounts. Hindi ko man masabi lahat, ang kaparin sa ating Panginoon Diyos. Ganon katapat ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hindi siya kukupas, hindi siya magmamaliw. Kaya ibigay natin ang best natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil karapat-dapat na may bigay natin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kung meron man tayong higit na pasalamatan sa ating buhay, ibigay ang lahat na may bibigay natin. Hallelujah. Nang siya ay magkaroon ng tinatawag na delight. Hallelujah. Ang ating Diyos. Hallelujah. Ang karapat-dapat lamang na maluwalhati. Praise God. At isama natin sa panalangin mga kapatid, si Brother Elmer, dahil nag-resume na siya sa kanyang trabaho, ang pag-iingat ng Panginoon at maging ang kanyang working schedule. Sama natin sa prayer. At again din, praise the Lord, at salamat sa Panginoon at maayos na yung pakiramdam ni Brother Bam at maging kay Sister Shirley, ang mother nila, Brother Nathan at Brother Bam. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At again din mga kapatid, salamat sa ating Panginoon Diyos. Again din, at ating i-claim ang healing ni Brother Tony, ang tatay nila, Brother Abraham, Brother Nathan, from those medical conditions on the treatment before. Hallelujah. At isama natin sa prayer mga kapatid. At salamat sa Panginoon at yung kagalingan ng aking ina from that persistent coughing. Minsan ibinubulong ng kaaway ko na yan. Yan na yung pandemya. Pero ang ating Panginoon Diyos, hallelujah, ang pangako niya, hallelujah, sa kanyang mga anak ay hindi niya kakalimutan. Praise God. Ganyan din mga kapatid, kay Sister Lucila na yan, maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa healing touch ng Panginoon. At ating idulog sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa pagsisimula ni Brother Percy sa kanyang parang OJT ba? Parang OJT. Amen. Sama natin sa prayer na nawa ay maging smooth na patuloy ang kanyang OJT at hallelujah, maganap ang pagpapala at provision ng Panginoon sa kanyang trabaho. At ganyan din mga kapatid, sama natin patuloy sa ating panalangin, sama natin sa prayer ang patuloy na perfect will ng ating Panginoon Diyos para kay Brother Ranjit sa paghahanap ng trabaho. Sama natin sa prayer ang perfect will and provision ng ating Panginoon ang maganap. Hallelujah. At gayon din, hallelujah, sa ating panalangin patuloy, si Sister Panfila Tinampay, abdominal hernia, idulog natin patuloy sa ating Panginoon Diyos. Yung kakilala ni Brother Dicky, or tsahin ba niya.
At ganyan din si Brother Joseph Milgar, patuloy nating isama sa prayers. Hallelujah. At si Sister Flor de Lisa, Ipapagaling ba? Wala pa yung wala pa yung follow-up schedule. So patuloy nating itulog natin sa Panginoon Diyos ang complete healing strength para kay Sister Flor de Lisa, kapatid ni Brother Resty. At gayon din for Sister Joy sa kanyang breast cancer, patuloy natin panalangin sa Panginoon. Even though na sinabi nga na praise the Lord, ito'y pasasalamat muli natin sa ating Panginoon Diyos dahil sinabi ng doktor na hindi na siya kinakailangang magkaroon ng whatever therapy, chemotherapy or whatever therapy para sa kanya. Ibig sabihin, nung in-assess ng doktor ay comparing from previous growth or size ng mass na yon ay mas mabuti na. So, meron siyang appointment after a month para i-assess ulit. Hallelujah. Kung continuous na hindi na itutuloy o i-resume o magkakaroon ng chemotherapy. Praise the Lord. Hallelujah. Sama natin sa prayer. In the midst of trials of Brother Alex and Sister Joy Frias, the grace of the Lord, hallelujah, ay hindi po ipinagkait ng ating Panginoon Diyos. Napakalaga nito mga kapatid, this healing touch ng Panginoon Diyos. Especially, isama po natin sa prayer si Brother Alex Frias na naghahanap ng trabaho. It is with bank accountability na mahirap makapasok ng trabaho. Isama natin sa prayer. Hallelujah. Alam natin na hindi po ganun kadali ang bagay na yan. At ganyan din for the settlement of the remaining settlement for Brother Resty, idulog natin na patuloy sa ating Panginoon Diyos ang provision ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At ganyan din kay Brother Christopher Gascon, wala pa tayong update, brother. Wala pa. Patuloy natin panalangin sa Panginoon yung may leukemia na dating katrabaho ni Brother Resty. At ganyan din mga kapatid, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon Diyos na pinapag-report na si Brother Alan do sa company nila Brother Resty. Nawa ang Panginoon Diyos ang, hallelujah, maganap ang plano ng ating Panginoon Diyos. And everything, hallelujah, ang panalangin natin, hallelujah, we're asking a prayer to the Lord, hallelujah, the needs according to the kasama lahat ng panalangin natin. Maging healing touch, mga patuloy natin pinapanalangin, it is according sa moving, perfect moving ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At according to His will and good pleasure for the praise of the Lord. At isama natin sa prayer ang hallelujah, mga mahal sa buhay ni Brother Bello at nila Sister Marie, si Brother Raymond at saka si Brother Roderick ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Isama natin sa prayer. At ang right eye glaucoma healing ng ating Panginoon Diyos para sa anak ni Brother Bello, kay Brother Sheikh Ben Joshua Bello, sama natin sa prayer. At maging ang pag-iingat ng ating Panginoon Diyos sa bawat anak niya dito sa bansang ito, sa trabaho, sa araw-araw na trabaho, at gayon din ang patuloy na supplications ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay. Mga mahal ng bawat isa sa atin sa buhay sa Pilipinas, isama natin sa panalangin. At gayon din yung kay Sister Myrna, huwag natin kalilimutan ang pagbabalik sa trabaho ni Sister Myrna ay ating sama sa panalangin. Dahil may mga pabalik na dito. Ang mga kasama namin sa ospital, may mga nakabalik na galing Pilipinas. So, sama natin na gayon din sa needs ni Sister Myrna, ang Panginoon nang siyang gumawa ng paraan na makabalik siya dito. At gayon din mga kapatid, huwag natin kalilimutan si Sister Letlet, ang mother ni Sister Rose Ann, na meron siyang inatake yung kanyang hika. Ng Panginoon ang siyang magpakalma sa shortness of breath, ang kagalingan. Lubos ating panalangin para sa ating kapatid. Swab test po ulit si April dyan. Amen. Hallelujah. Sama natin sa prayer si Brother April John.
ang Panginoon kung siyang mag-ingat, maging maayos ang kanyang test. At ganyan din mga kapatid, kung meron pa tayong may dagdag. So, kung wala na tayong may hahabol, bago tayo manalangin mga kapatid, can we sing one more song to the Lord? Hallelujah. Yung Come Holy Spirit, I need you. Hallelujah. Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Oh, come in your own strength and way. Amen. Once again, hallelujah, Lord. Oh, come, Holy Spirit, I need you. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in thy strength